So what's up, kamusta? Ayos ba tayo dyan? So nandito tayo ngayon sa may Honda Baliwag branch para sa update natin dito sa motorcycle na to. Ito yung version 4 ng Honda Click 125. So umpisa na natin yung vlog kung sulit nga ba itong motorcycle na to ngayong 2024. Tingnan natin. Tara! Ayos na ayos yan. I got big dreams, I'ma do big things. Yeah, you see me on the big screen, looking so clean. I don't move slow, I move fast, right past anybody taking life for granted, yeah, that's too bad. I'd be grateful for everything that I have. You only got this life, you don't get it back. Make the most of it, become the best that I can. Everybody look at me, I got a plan. You gotta work hard, play hard, do it for me. So ayun na nga para sa bagong update para dito sa may Honda Click 125. Ganda pa rin na ito. Pero ayun na nga, available na color na ito ay para sa standard type, no? Meron sila white, may gray, may red, and black metallic. So ito yung standard version ng Click 125 ngayong 2024. So ito yung nakita natin na nilaunch last time dun sa may Inside Racing. Pero ayun na nga, at least dito available na sa mga branch or dealer ni Honda, okay? Para doon sa mga gustong mag-avail ng mga bagong color variant or yung mga bagong unit na Honda Click. Ayan, available na po sila. Nationwide po yan, okay? So, para naman sa presyo, papakita ko na lang din sa inyo. Ayan yung presyo niya. So, sa SRP niya, 81,400. Down payment niya is 5,450. And then, yung kanilang monthly. So, meron din yung rebate dito naman sa side na yan. So, ikutan na natin, walk around na natin ang isang to. Ano bang meron dito sa Honda Click 125 version 4? Ayos yan. So, ayun nga, pagdating naman dito sa kanyang front view, mapapansin pa rin natin, yun pa rin naman yung design para dito sa Honda Click 125 version 4, no? Dahil nga ngayon 2024, ang binago lang talaga nila rito ay yung decals. Ano nga ba yung mga decals na meron to? Lalo na dito sa kulay white. Yan. Tingnan natin, ikutin natin. So, syempre, meron pa rin naman tayo rito brake lock para sa kanyang safety features. Maganda pa rin yung quality. Iba pa rin talaga yung color, yung kanilang paint job, no, ni Honda. So, pag nilapitan nyo kasi itong kulay white na to, meron siya mga glitter effect. Kahit itong kulay black, yan, may mga matte color. Tapos pagbaba natin dito, meron pa rin siyang M-shape dito sa kanyang harapan, no? Dito sa may front face niya. So, yung kanyang signal light, dito medyo blur siya. Yung dating salamin niya rito. And then, aggressive looking pa rin yan, yung kanyang daytime running light, yung kanyang headlight na LED pa rin, no? Halos lahat naman ng ilaw na ito, LED na. So, meron tayong parang winglet dito sa ilalim mo. Tapos, may mga sharp design. So, sa kanyang front fender, flexible pa rin yan. Maganda yung kanyang plastic na ginamit dito. So, naka-combi brake na rin tayo rito. Meron tayong extension para sa kanyang front fender. Hindi siya ganun kahaba. Yan. So, naka-telescopic fork. Meron tayong single disc brake dito. Wavy design. Naka-Tokiko caliper tayo rito. So, naka-single pad caliper. Naka-mugs. Kulay black naman yan. Matte finish din. Ganda rin ng paint job dito. Maganda yung kanyang tires, federal siya. So, ang size dito is 90 by 80 by 14. Tubeless na rin ang isang to. Pagdating naman dito sa kanyang handlebar, naka-upright position pa rin tayo rito. Maangas pa rin talaga yung datingan ng design para dito sa kanyang panel gauge. So, naka-fully digital na tayo rito. Makikita natin yung kanyang signal light, yung kanyang battery, pag naka-high beam, engine check, temperature, and then meron tayong select and set dito. So, ito yung Honda na emblem nila. So, combination din ng matte finish na flat yung color niya, yung pagka-black niya. And sa mga switches natin dito is looks premium talaga. So, naka-automatic on na yung kanya, itong motor na to, kapag in-start nyo is naka-automatic on na yung kanyang headlight. So, dito, meron tayo ritong electric starter. Alisin muna natin to. Tapos, yung kanyang grip is makapit talaga yan. Yung lever, matte finish. Malapad din yung design dito. And then yung throttle, sobrang babaw. Dito naman sa side, meron tayo rito high and low, busina, signal light. Wala tayong flasher dito. Tsaka
hazard. So sana dito additional features para dito sa motorcycle. Pero yun na nga, maganda yung kanyang grip, tsaka mataba siya. Saktong-sakto siya dun sa kamay natin. Ayan. So mayroon na rin tayo rito utility hook at meron din tayong side pocket na pwede nating isara. Ayan, for the safety purposes. Meron din tayo rito USB charging port. Malalim din yung kanyang compartment dito or sa side pocket niya. Dito naman sa side is mababaw lang siya. Maganda pa rin yung design para sa kanyang ignition. Dito pa rin binubuksan yung ating seat. And meron tayong shutter lock para dito. Ayan. So yung decals nga pala sa gilid. Yan yung itsura. Dito tayo sa side. Ito yung decals niya. Ito yung mga bagong decals ngayon ni Honda Click 125. Ayan. Meron pa rin tayo ritong Click. Kulay gold and black lining. May Honda. Gold and black lining na faded yung design. Tapos meron pa rin tayo ritong parang open part to eh. Alam ko yan. Meron siyang open part dito na yung hangin niya is dire-diretso. Meron tayo ritong gulay board. Malawak din siya. So, pag may mga gamit tayo, pwede natin ilagay dyan. Okay? Dan dito pa rin naman yung ating battery. So, maganda yung design dito. Hindi siya madulas. Kasi may mga maliliit siyang design na parang patusok yung itsura. So, pillion para sa ating angkas. Combination ng rubber and metal. Yung design dito is matte finish din hanggang doon sa pinaka-ilalim. And then, glossy. Yan. Ito naman yung decals niya para sa 2024 na design. Yan. Gold lining. Akala ko nung una kasi letter Z ito. Pag ganun kasi. Malayo kasi yun yung nakita natin eh. Tapos meron siyang faded na design. And then yung Click is maganda rin yung design dito. Kulay white. Tapos meron siyang background na kulay gray. No, parang faded siya. Tapos meron siyang mga glitter effect. And then liquid cooled nandito na siya. Sa ilalim ng kanyang Click. So, naka-radiator pa rin tayo rito. Maganda yung radiator cover. And meron tayong swing arm. Stylish pa rin yung dating ating tambucho. Pati yung heat cover. Maganda yung style. Meron din tayo rito yung tire hugger. Medyo maliit lang siya para dun sa mga talsik ng putek. Yan. So, dito sa likod is naka-drum brake tayo. Federal din yung kanyang tires. At yung size dito is 180 by 14. Ayan. So, maganda yung tires na ginamit para dito. Hindi ka tinipid dito ni Honda. So sa grab bar, matte finish, kulay gray. Ayan, ganda ng design. Tapos sumasabay lang siya dito sa design dito. Ayan. LED yung ating taillight. Ayan, split type naman siya. Tapos yung signal light is LED rin. Tapos yung ating plate light dito. Lagay ng plate. Ayan. So maganda rin yung plastic na ginamit dito. Napaka-flexible nung kanyang fender. Monoshock. Yan. So, hindi siya adjustable dito. Tapos, ang panggilid niya, naka-ESP. Wala tayo rito ang kickstart. Meron tayong Honda na naka-emboss dito. Yan. So, meron pa rin tayo rito ang side stand kill switch. Yan. Magandang features to para sa motorcycle. So, naka-PGM FI na rin to. So, sa upuan niya, ayan, upuan niya, premium looking pa rin yan. Tingnan natin, unwrap natin yung itsura. Ayan, para siyang carbon fiber finish yung design. Makapal hanggang OBR. Sa kanyang rider, makapal din, no? Pero hindi siya ganoon kalambot, no? Ito yung masarap sa long ride eh. Kasi pag yung sobrang lambot naman na upuan, is masakit na, yung parang ang bilis sumakit yung pet natin. Lalo na pag mga 1 hour na tayo nagda-drive, 'di ba? At least yung mga ganito is hindi siya masyadong masakit sa pet pag ganito. Pang matagalan siya. So, yung design ng ating upuan. Yan, may helmet hook tayo rito. Tapos, may compartment. Malaki din siya. Tapos, nandito rin naman yung mga ating side mirror, yung kanyang pre na tools, battery natin. Ito yung ating battery. So, yun yung stock na battery. So, ayan. Lagay na natin dito. Yung ating gas tank, malinis yung design dito. Napakaganda ng itsura. Tapos yung ating cap, hindi na natin kailangan susian. Tapos meron siyang saluhan kapag natapon yung gas. Ayan. So, sakyan natin para at least malaman natin kung 5.4, no? Taas kayo, no? 5.2 na kagaya ko. Kung abot ba natin to. Ngayon, 2024 na version ng Honda Click 125. Ayos yan.
start. Cause how you do anything is everything you start. Stay consistent and do it every day. Don't let fatigue get in your way. Cause 10% of something is better than nothing. You better do something if you wanna be something. I can feel my stomach rumbling, I'm hungry. Big things coming, I ain't bluffing, yeah. No, I don't wanna stay the same, yeah. So I keep pushing through the pain, yeah. That's the only way to make a change, yeah. So I fight every day and train, yeah. It'll all So ayun, para sa 5 to na kagaya ko, abot naman natin siya. Naka regular shoes din naman tayo ngayon, hindi tayo naka boots ngayon. Okay. So magaan yung motor. Pwede to sa mga gusto na ito yung beginner bike nila ngayong 2024 para sa mga gusto ng scooter type, no? Tapos ano na lang tayo rito kasi medyo malakas talaga itong 125cc na to. Kahit sabihin natin na 125cc siya, malakas to, no? So iba yung power na binibigay ni Honda Click 125. So yun na nga, maganda yung shock, maganda yung bounce nung harap at likod. Tapos yung kanyang turning radius maganda rin, malawak din siya. So ayun, puntahan nyo na lang dito sa may Honda Baliwag branch para sa mga gustong kumuha nito. So binigay ko na rin naman yung kanilang price and then yung contact number, lalagay ko na lang din. So ayun, ayos na ayos siya. So yun nga mga best, no, ito na ba ang motor na babagay sa'yo? Kung ito na nga ay markahan mo na at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel, i-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin dito araw-araw. So laging tatandaan, wala sa brand ng motor ang itatagal yan, kundi na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan, ayos na ayos yan. So kita na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Babush.